kahit anong hirap po na dinadanas po namin ngayon, minsan wala pong makain, pipilitin ko pa rin pong makapagtapos ng pag-aaral para po makatulong sa magulang ko po. Pipilitin ko pa rin pong abutin po yung pangarap ko para po sa magulang ko. Ang batang katulad mo ay nagpupursige mag-aral, andito si Daddy Frankie. Tutulungan ka namin para makapag-aral. Thank you po. Hindi man kami nangangako, pero gagawin namin yung mga kaya namin. No? So sa ngayon, magbibigay ako ng kaunting tulong sa'yo. No? Para may pangbili ka ng mga Siyempre sa pasukan na, malapit na. Kahit medyo malayo-layo pa, ilang buwan pa, bili mo na ng gamit mo. Ha? Opo. 5,000. Wala ka pa namang boyfriend? Wala pa po. Kailan mo balak mag-boyfriend? Matagal pa po. Wala sa isip. Very good. Huwag mo nang isipin. Kasi yan ang unang-unang sisira sa pag-aaral mo. Unang-unang sisira sa pag-aaral mo pag nagkaroon ka na ng boyfriend. Kaya na sinabi ko sa iyo nung una, no? Kung ang goal mo talaga ay ito talaga dapat ang gagawin mo. Kung ang pangarap mo ay maging pulis, pero nag-boyfriend ka, malamang masisira na. No? Aming malaman ng average mo kasi sabi mo running ka na, running first year college ka na? K-12 po. Oh, K-12. Opo. Tapos mo na yung K-12? Hindi pa po. Magki-K-12 pa lang po. Okay. Magi-grade 12 pa lang po. Magi-grade 12. Okay. Kala ko tapos ka na sa grade 12. Hindi. So, running grade 12 ka na. Opo. So, paano yan pinapatanong ng kababayan natin? Actually, sponsor namin yan mga kababayan. Yung nagpapatanong. Sponsor ni Daddy Frankie. Pero halos hindi ko nga sabihin na sponsor kasi pinapatanong lang naman. Pinapakumusta kung ano. So, pwede ba namin makita yung average mo? Yung card mo, meron? Mayroon po. Pwede makita? Opo. Ito po. Hindi ko mapalaki. Ang dilim. Ayan. Ayun. Ito po yung pinaka-final. Ito. Third quarter? Opo. Okay. Ito po yung una po. Ayan po. Average, 92. Ang mataas naman ang grade niya mga kababayan. Kasi first quarter is 90, 91, 92, 90, 90. Tapos second quarter to, di ba? Opo. Ganon din. 91, 92, 90. Ayan, 93. Tapos dito, third, 95. Opo. 96. O, tumaas na nung fourth grading. 94, 92, 93. Naka-average niya is 92. Excuse me. No? Pwede nating pwede naming mapicturan to mamaya. Opo. Para maipakita natin sa ating kababayan na nagpapatanong. Pwede po. So, hindi ko lang muna mabanggit ang kanilang pangalan ngayon mga kababayan. Pero yung taong nagpatanong sa atin is isa na sa mga naging sponsor ng Daddy Frankie. At alam ko, may mga ini-sponsoran din sila. Mayroon din silang mga scholar. So, hindi natin alam, no? So, yun lang naman ang pakay namin, Maxine. So, Maxine, no? Mabuti naman at kahit anong hirap, trabaho ka sa bukid, no? Tapos, maglaba, nakita yung labahan mo. Kahit na anong daming trabaho, sanay na sanay ka talaga sa mga gawain dito. Opo. No? Kahit anong hirap, nakita ko yung grade ko, matataas. Paano mo i-manage yun na hindi mo napabayaan ang pag-aaral mo?
Ano lang po, pagdating po sa school lang po talaga ang focus ko. Pag ano naman po, pag wala naman pong pasok, focus ko rin pong tumulong sa magulang dito po sa bahay. Pag may mais naman po, nagbabalat din po ako para naman po makatulong sa ano po, sa pambili po ng bigas po dito. Pambili, no? Opo. Bakit ganun ka mag-isip? Bakit parang nakikita ko, parang hindi basta-basta yung naisip mo eh. Parang nanay na iniisip yung buong pamilya. Bakit ganun? Ano rin po kasi sa ano po, naiisip ko rin po kasi yung kabuhayan po namin ngayon na medyo mahirap po. Tapos ano po, si papa ko lang po kasi ang kumakain dito sa bahay kaya minsan po wala pong pambili ng bigas po. Tsaka ano po, mga pagkain po dito. Kaya minsan po kakain po kami sa isang araw, minsan 2 beses lang po. Minsan 1 beses lang po. Tapos ano po, pag may pasok po kami ano po, minsan hindi na po kami nag-aalmusal para lang po makapasok. So, ibig sabihin, pasok kayo na walang almusal, malamang wala rin baon. Opo, wala po talagang baon. Hindi na po kasi kami nagbabaon ngayon. Wala nang baon-baon. Opo. Pamasahe. Naglalakad na lang po kami. Nilalakad din. Opo. Saan ba ang school mo? Diyan lang po sa ano po, sa Aliaga National High School. Okay. So, very good. No? Mas mainam kasi wala nang pamasahe, lalakarin lang. Ang problema, walang almusal. Yun lang po, wala po talagang almusal. Kaya pasok po agad pag umaga po. Gaano kahirap yun? Yung papasok ka, syempre, parang napakahirap ng mga kababayan minsan. Siguro hindi naman siguro madalas na walang almusal. No? Ano po, minsan po kape lang po. Kape lang talaga. Opo. Ganun ba talaga kahirap ang buhay? Opo. Lalo na po pag wala pong ano po, trabaho po si Papa. Wala po talaga kaming makain. Kaya minsan po, ano po, 1 beses lang po talaga or 2 beses lang po sa isang araw pagkain namin. Siguro mas mahirap ang buhay pag walang patrabaho sa bukid. Opo. Lalo na po pag ano po, susunod na po yung tag-ulan, ano po, wala po talaga kaming ano po nun, mapagkakakitaan po. Walang upahan sa bukid. Opo. Napakahirap naman ng ganon. Okay. So, ang papa mo sabi kasi, nagtrabaho sa barangay. Opo. Bagay, maliit lang ang sweldo sa barangay, no? Quarterly yata, depende sa barangay kung malaki. Pero decided ka talaga na makapagtapos pag-aaral. Sobra po talaga. Gustong-gusto ko po talaga makatapos ng pag-aaral. Gusto mo makapagtapos? Ano po, kahit anong hirap po na dinadanas po namin ngayon, minsan wala pong makain, ano po, pipilitin ko pa rin pong makapagtapos ng pag-aaral para po makatulong sa magulang ko po. Pipilitin ko pa rin pong ano po, abutin po yung pangarap ko para po sa magulang ko. Oo. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero maswerte ka pa rin kasi nandyan ang magulang mo na hindi nila kayo pinababayaan. No? Kaya magpasalamat ka, magsikap ka. Kasi marami ring bata na mahirap na yung buhay. Wala sa likuran nila or walang suporta ang kanilang mga magulang. I mean, is hiwalay sa magulang or what. So kayo, nagkataon na hindi kayo sinwerte siguro sa buhay sa ngayon. Pero maswerte ka pa rin kasi nandyan ang nanay tatay mo na hindi nila kayo pinapabayaan. No? Kaya walang reason para tumigil mangarap. No? Ano nga masasabi mo sa nanay tatay mo? Ano po, nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa kabila po ng kahirapan po, andyan pa rin po sila para tulungan po kami sa pag-aaral namin. Para po makapagtapos po kami sa pag-aaral. Okay. Anong pangako mo kay nanay? Gaano sila nakakasiguro na magtatapos ka ng pag-aaral?
pinapangako ko po sa kanila na ano po, gagawin ko po ang lahat makapagtapos lang po ng pag-aaral. At makamit po yung ano po, pangarap ko po para hindi na rin po sila maghirap po. Oo. Yung tagumpay mo ay magiging tagumpay ng magulang mo, no? Opo. Sana pagpatuloy mo lang. Sana hindi mabigo yung magulang mo, no? Ikaw puro trabaho, pag-aaral sa isip mo, no? Ganun ba talaga magkakapatid, mga kababayan? Hindi talaga pare-parehas, no? May kahit sabihin natin iisa ang kinalakihan, iisa ang nagpalaki, nagturo. Meron at meron talagang naiiba, ano? Pero ano yan, siguro gawa lang ng pagkabata. Huwag kang mawala ng pag-asa, ano? Okay, eto mga kababayan, napakainit pero napapaiyak si Maxine sa kahirapan ng buhay niya. So, hindi ko man alam kung anong plano ng ating sponsor. At ito mga kababayan, nakita natin yung buhay ni Maxine dito. Pero Maxine, mag-iingat ka pa rin dito kasi dalaga ka. Alam mo na ang buhay ngayon. Siguro naman kaya ng kung dito ka nakatira, kaya siguro ng tatay mo na lagyan ng kahit ganyan, kahoy-kahoy lang para hindi basta-basta mga pasok ang mga tao. No? Opo. Kasi 17 years old ka pa lang, bata ka pa. Eh paano kung may pumasok dito? Hindi natin alam, no? So, kausapin mo tatay mo na protection ba? No? Opo. Mag-iingat ka lagi. Opo. Okay. So, magbibigay ako ng ano. Pero kailan ang pasukan ninyo? Sa June po. Oh. So, mag-iipon ka rin. Kumusta yung mga naibigay ko? Pasensya ka na, ha? Ay, Gusto ko makapag-aral ka, pag-ipon ka. Sana kung ano yung mga natatanggap mo or dumarating na blessing sa'yo. Kasi kung gusto mo talaga mag-aral, pag may dumating na blessing, itabi mo para sa pag-aaral mo. Opo. Kailangan kasi sa buhay-buhay natin may plano. So gusto mo mag-college, pagplanuhan, pag-ipunan. Gaya ng aking sinabi, pasalamat ako. Papasalamat ako na napanood ng mga kababayan natin yung kwento ng buhay mo nakaraan. So sana matulungan nila tayo at as long as ang batang katulad mo ay nagpupursige mag-aral, andito si Daddy Frankie. Tutulungan ka namin para makapag-aral. Thank you po. Hindi man kami nangangako, pero gagawin namin yung mga kaya namin. No? Okay. So sa ngayon, magbibigay ako ng kaunting tulong sa'yo. No? Para may pangbili ka ng mga Siyempre sa pasukan na, malapit na. Kahit medyo malayo-layo pa, ilang buwan pa, bili mo na ng gamit mo. Ha? Opo. 5,000. Sana makatulong yan. Daddy Frankie, maraming salamat po sa binigay niyo po. Iipunin ko po ito para po sa sa akin pong pag-aaral. Very good. Pag-pray natin, mapagtapos ka talaga. No? Laban lang, ingatan mo yung perang ibinibigay ni Daddy Frankie. Pakahalagahan mo yan. Okay. Pinagpapaguran namin yan, hihirapan yan. Kaya wag mo sanang ipagsawalang bahala. Tama yan, ipunin mo. Okay? Ano naman ang masasabi mo doon sa taong nagtanong ng average mo? Sa sa nagtanong po ng average ko, ngayon pa lang po nagpapasalamat po ako sa inyo na sana po ay matulungan niyo po ako sa aking pag-aaral dahil po sa kabila ng kahirapan po namin ay hindi ko po alam kung kung makakapagtapos pa po ako ng pag-aaral. Kaya sana po ay matulungan niyo po ako. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo ng maraming po. Very good. Sa laban lang, huwag lang tayo mawala ng pag-asa, ha? Opo. Daddy Frankie, napanood ko po yung yung birthday po ng asawa niyo po. Birthday ni Aling Rochelle. Opo. Oh, salamat. Salamat sa suporta mo sa amin. Ma'am Rochelle, happy birthday po. Okay.
Thank you. Salamat. Malaking bagay din yun sa amin, yung mga, pag napanood ninyo yung mga videos namin, isi-share ninyo. Opo. Kasi dyan din kami kumukuha ng revenue para makatulong pa sa iba nating mga kababayan, no? Opo. So hanggang doon lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay naibigan nyo po ang kwento ng buhay ni Maxine. Mga kababayan, kaya po nilalabas ni Daddy Frankie yung mga ganitong bagay ay para kapulutan ng aral or maging inspirasyon din sa ibang mga kabataan. Dahil si Maxine, gustong-gusto niya mag-aral pero sa kahirapan ng buhay. Halos hindi makayanan pero pilit pa rin niyang iginagapang kasama ng kanyang pamilya. Pero ayon sa kanyang mga kababayan, hindi po niya alam kung kakayanin pa nilang mag-iina pag nag-college na siya. Kaya sana sa mga bata or kabataan na makapanood ng video ito, hanggat nandyan ang mga magulang nyo na nagpapaaral sa inyo at nasa inyo pa yung panahon, wag na wag po natin sasayangin. Dahil pag lumipas na yung panahon ninyo, panahon na kayo pinag-aaral at lumipas na, mahihirapan ng ibalik. Yon ang reason kung bakit isa rin to sa mga ipinapakita ni Daddy Frankie. Hindi po para pagkakitaan lang, hindi para ipagyabang. Para gawing inspirasyon at kapulutan ng aral. Mga kababayan, magandang araw, magandang gabi po saan man po kayo naroroon. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po kayo parati. Ganon din po sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Sa lahat ng mga sponsors natin, maraming salamat po. Ganon din po sa Team Rise Above, and headed by Tita Hanes, Rosary around the world. Kay Ma'am Purisa Joy, shoutout po sa inyo. Yan, doble ingat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye tayo, Joy. Po. Hi, Joy. Kay, sige. Salamat!